Dahil sa mga pagguho ng lupa, hirap ngayong mapuntahan ang ilang lugar sa Ilocos Norte. Isolated din ang ilang barangay sa isang bayan nung naputol ang tulay dahil sa pag-apaw ng ilog. Isinailalim na ang probinsya sa state of calamity. Live mula sa Lawag sa Ilocos Norte, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, kasabay ng paghupa ng baha sa ilang bahagi ng lalawigan, ngayon palang tumatambad ang iniwang pinsala ng Bagyong Ineng dito sa Ilocos Norte. Narito ang ulat. Hindi pa rin napapasok na malalaking sasakyan ang bayan ng Adams dahil sa malalaking tipak ng lupa na gumuho at sa mga punong nabuwal. Mahigit 4 na kilometro raw sa gilid ng bundok ang gumuho. Ayon sa mga residente, 2 araw ng malakas ang ulan sa kanilang bayan. Hindi pa raw masimulan ang clearing operations dahil sa baha. Itong motor namin, gamitin may paakyat, may magtutulak sa sir, para makarating lang kami. Hindi rin mapasok ang 3 barangay sa Solsona matapos maputol ang isang tulay dahil sa pag-apaw ng ilog. Ang baha, umabot daw lampas tao. Sinubukan ng ilang residente na tumawid ng ilog para kumuha ng pagkain, pero napaatras sila. Sa Dingras kung saan halos 4,000 bahay ang nabaha, matyagang nakaabang ang mga residente sa relief goods mula sa lokal na pamahalaan, Philippine Navy at Coast Guard. Naghatid din ng GMA Kapuso Foundation ng tulong sa 1,200 na pamilya sa Dingras at 100 pamilya sa Solsona. Nitong Biyernes ng gabi, isang buhawi pa ng bulabog sa tabi ng Paway Lake. Pinasok na kami ng usok na parang hindi maipaliwanag kung gaanong usok yun dahil ngayon ko lang naramdaman yun eh. Tapos yung parang maraming bituin na nalaglag, yung kumidlakidlat. Ito yung loob ng bahay na dinaanan ng isang buhawi at malaking bahagi ng bubong ang tinangay. Sa patuloy ng pagsungit ng panahon, walang ibang masilungan yung pamilyang nakatira rito kundi sa kanilang mga kapitbahay. Madalas ding bahain ng Paway kung saan matatagpuan ang UNESCO World Heritage Site na San Agustin Church. Catch basin daw itong maituturing dahil mababa ang bayan. Tuwing umuulan ba, laging ganito yung sitwasyon sa inyo? Ngayon lang kaninang itong dumarating. Pero taon-taon. Masama na ang panahon, brownout pa sa buong lalawigan. May bumagsak kasing steel tower sa Santa Maria, Ilocos Sur. Sa lalawigan naman ng Abra, pinag-aaralan na ng Sangguniang Panlalawigan ang pagdedeklara ng state of calamity. Dahil sa pag-apaw ng Abra River, 3 barangay sa bayan ng Bangged ang hindi mapuntahan sa pamamagitan ng sasakyan. Kaya kahit peligroso, sumasakay ng balsa mga residente makatawid lang sa ilog. Ito lang daw kasi ang paraan para makabili ng supply ng pagkain ng mga residente. May ilan naman nakikipagsapalaran mangisda sa rumaragas ng ilog. Bukod sa bayan ng Bangged, 4 na iba pang bayan sa Abra ang mahirap mapasok dahil sa pag-apaw ng mga ilog. Nananatili namang walang kuryente sa 8 bayan sa Abra dahil sa pagkasira ng mga linya. Inaalam pa ng mga otoridad ang kabuuang pinsalang idinulot ng Bagyong Ineng sa lalawigan. Jessica, itong nasirang torre sa Ilocos Sur, nagkaroon na ng aerial survey kanina at sa kanilang target, kailangan makumpuni ito sa loob ng 3 araw. Balik sa'yo, Jessica. Bam, yung tulong ba na natatanggap ng mga kababayan natin dyan sa Ilocos Norte, galing pa sa ngayon sa local government, sa Kapitolyo ng lalawigan, sa mga munisipyo, etc. Kasi I understand may mga nananawagan na sa national government ng dagdag na tulong because of the devastation at yung tindi ng tama dyan sa ilang bayan. Yes, Jessica, for the most part, yung resources na ginamit sa lokal na pamahalaan at meron ding tulong sa kawani ng mga Philippine Navy, sa Coast Guard, and this morning nakakita rin tayo ng additional 1,000 food packs from DSWD Region 1. Jessica. Pero help from the national government, meron na bang nararamdaman dyan ang ating mga kababayan na nanggagaling sa national government mismo? So kasama yun sa panawagan nga ng lokal na pamahalaan na magkaroon ng ganitong tulong sa national government. So far, naghihintay pa rin sila ng ganito. Lalo yung particular needs nila, yung relief goods, medicines, and yung tulong sa pagkukumpuni nga ng mga nasirang kalsada at iba't ibang infrastructure. Jessica. Same question kanina kay Cedric Bam, no? Ang nakapagtindi ba nung devastation dyan, it's the volume ng water o ng ulan na bumagsak at hindi kumbaga contributory factor yung state ng environment diyan sa lugar na yan.
Well, for the most part, ma'am, sanay naman yung mga rito na binabaha sila pag umuulan na malakas. Pero kaya nagkaroon ng ganitong damage, lalo na sa eastern part ng Ilocos Norte dahil may mga nasira. For example, yung Sabo Dam, ang estimate nila is 1 kilometer stretch nito yung nasira. So kaya binaha yung ganitong mga bayan sa Dingras, sa Solsona at yung maging yung Adams na nakita natin kanina na hard to reach pa rin hanggang sa ngayon. Nabanggit ko yan kasi alam ko yung bahaging yan ng ating bansa. Medyo kalbo rin yung maraming mga bundok dyan dahil nung araw yung mga punong kahoy pinagpuputol yan para pampausok ng mga tabako. Kasi yung tabako ang bumuhay sa mga maraming probinsya dyan. Yun nga lang, ang naging katumbas nito through the years, mga kalbong bundok. Alarming yun, ma'am, lalo na dito sa Adams, ang bayan na Adams na binisita natin kanina, yung dami ng lupa na gumuho doon sa side ng kalsada, yung mga punong kasama nito is an indication na talagang malambot na yung pundasyon ng mga lupa na there's not enough trees to cover yung stability ng area na yun. Kaya ngayon, napakahirap daanan, so bungad pa lang, gano'n nakahirap. Doon sa loob-looban pa, marami pang ganong instances. Ang estimate nila naman doon is 4-kilometer stretch na gumuho along the road, ma'am. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Ilocos Norte, Bam Alegre.